Salmo 145, versikulo 14. Tinutulungan nyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ang mga mahihina. Amen? Hallelujah! Purihin ang salita ng Panginoon. Napakagandang pakinggan at himay-himayin ang salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng panghihina ng kalooban. Ngayon po muli, ito po ang inyong kaibigan, walang iba kundi si Pastor Kevin Alapar na bumabati ng isang maligayang araw sa ating lahat. Naway ang inyong buong sambahayan ay dumaranas ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Ngayon pong araw na ito ay ating pag-uusapan. Paano ba tayo magkakaroon ng masaya at pananampalatayang nanggagaling sa ating Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, ang pananampalataya ay wala po tayo. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling din sa ating Panginoon Hesukristo. Siya rin po ang nagbigay ng pananampalataya sa atin. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng pananampalataya na nanggaling sa ating Panginoon. Ang sabi nga dito sa Hebreo 11, versikulo 6, faith is never an option in our relationship with God. Faith is extremely necessary. In fact, without faith, it is impossible to please God. Kaya po napakahalaga na ang pananampalataya ay mailagay sa ating puso. Dahil anuman ang ating hingin sa ating buhay na nais nating hingin sa Panginoon, kung wala tayong pananampalataya, mga kapatid, hindi po ito mangyayari sa ating buhay. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng pananampalataya sa bawat panalangin na nais nating iparating sa Panginoon. Paniwalaan natin na kayang gawin ng Panginoon anuman ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Gusto mo bang magtagumpay sa buhay mo? Panampalatayanan mo na kayang gawin ng ating Panginoon ang lahat ng iyan, mga kapatid. Napaka-importante po na ang pananampalataya ay talagang nanggagaling sa ating puso at pinaniniwalaan natin. Gusto mo bang gumaling sa karamdaman mo? Karamdaman ng magulang mo? Karamdaman ng pamilya mo? Panampalatayanan mo na may Diyos na buhay, na mayroon tayong dakilang manggagamot. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po, mga kapatid, ang pinaka-importante na dapat natin maunawaan. Dahil ang tao, once nasa gitna na ng tinatawag nating kagipitan, minsan ang naiisip natin yung sariling pamamaraan natin. Huwag nating kalimutan na tumawag sa Diyos. Merong magagawa ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng unahin ang sarili nating pamamaraan, kundi ilapit natin sa Panginoon ang anumang nais nating hingin para ito ay matupad. Bilang isang tao, natural na ando doon minsan yung duda at hindi nga minsan madalas talaga, no, na kayang gawin agad sa akin ng Panginoon ang hinihingi ko. Ang tanong doon, kapatid, kaya mo bang maniwala na kayang gawin ng Panginoon ang isang bagay na gusto mong mangyari sa iyo?
Ang Diyos ay sobrang biyaya ang ibinibigay sa atin. Napaka-powerful ng kanyang salita na dapat nating panghawakan. Dahil dito, kapag tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, walang imposible. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa gitna na ng kagipitan. Sabi nga ng salita dito sa Salmo 145, versikulo 14. Tinutulungan nyo ang mga dumaranas ng kahirapan. Kung ikaw, kapatid, ay dumaranas ngayon ng kahirapan sa iyong buhay, wala kang malapitan, wala kang madaingan, ito ang pagkakataon na ang iyong pananampalataya ay ibigay mo sa Panginoon na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Kaya niyang ayusin kung ano man ang dapat ayusin sa buhay mo. At ang sabi pa ng salita, pinalalakas ang mga mahihina. Kaya napakapalad ng mga mahihina. Ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo. Kaya kapatid, ang ating pananampalataya dapat nating panghawakan. Huwag tayong magduda sa kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya niyang gawin ang mga bagay na nasa tingin mo ay imposible. Hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng kung sino mang politiko o ng kung sino man. Pero ang Diyos, kayang-kaya niya yan. Kaya huwag tayong magduda. Kung ikaw man ay dumaranas ngayon ng mga tinatawag nating sigalot sa iyong buhay na parang walang lunas ang iyong problema, mayroong makakatulong sa iyo. Ang kailangan lang ang iyong pananampalataya at paniniwala na kayang gawin ng ating Panginoon ang iyong nais hingin sa Kanya. Huwag kang magduda, kapatid. Kung ikaw man ngayon ay dumaranas ng tinatawag na problema na mabigat sa iyong health o problema sa health ng iyong buong pamilya, sa iyong anak, sa iyong magulang, o sa iyo mismo, huwag kang magduda, kapatid. Kayang gawin ng Panginoon ang mga imposible na hindi na kayang gawin ng tao. Kaya sa lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa, magpatuloy lang po tayo dahil ang salita ng Panginoon ay buhay. At ito po ay tunay na nagbibigay ng kalakasan sa ating salita. Dahil sabi niya nga, tinutulungan nyo ang mga dumaranas ng kahirapan. Dito po sa salitang ito, sa versikulong ito, mismong ang Panginoon mismo ang kikilos kapag nanampalataya ka na kayang gawin ang mga panalangin na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Walang imposible sa kamay ng Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang kailangan lang, ang ating pananampalataya ay panghawakan natin na walang imposible sa Diyos. So huwag nating tanungin kung kaya ba ng Diyos. Ang tanungin natin sa ating sarili, kaya ba nating manampalataya na kayang gawin ng ating Panginoon na lutasin ang mga problema na dumarating sa ating buhay. So muli po, ito po ang inyong kaibigan, walang iba kundi si Pastor Kevin na nagsasabi, magandang araw sa ating lahat. Bye-bye!